May mga pangyayari sa buhay natin na mahirap maunawaan. Subalit sa tamang panahon, tadhana na mismo ang magpapaliwanag sa iyo kung bakit may nakaraang tila ba di sang-ayon sa kagustuhan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Manong, salamat po. Teka lang iyo. Saan ka ba pupunta? Sa bahay po namin. Sagot ko sa driver ng bus na sinakyan ko. Sa wakas, nakarating na ako. Pero anong lugar ba to? Mukhang tahimik dito tapos madaming mga puno ang nakikita ko. At sa di kalayuan, nakarinig ako ng tunog ng kampana. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tunog. At eto, nakarating ako sa isang simbahan. Linggo pa lang ngayon, kaya ito, madaming tao. Kaya naman nagsimba muna ako saglit tapos paglabas ko sa simbahan, nagsimula na akong maglakad. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Basta masaya lang ako naglalakad sa gilid ng daan kung saan madaming nakatanim na puno sa dinadaanan ko. Malilim ang daan at malamig ang simoy ng hangin. Tapos napakatahimik. At ito yung gusto ko. Yung tahimik lang. Yung walang nagsisigawan at nag-aaway. May dumaan pang nakasakay sa kabayo. Lo, parang gusto kong sumakay sa kabayo. Kaya lang, nakakatakot. At eto, may nadaanan akong mataas na bakod. Tapos, may mataas na gate. Ano kayang meron sa loob ng mataas na bakod na yun? Parang gusto kong pumasok. Kaya lang, nakakatakot yung guard. Ang laki ng tiyan eh. Baka kainin ako. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Tapos may nakita akong ilog. Kaya tumakbo na ako para makita ko nang malapit yung ilog. At aba, ang linaw ng tubig. May tulay dito kung saan nakadungaw ako sa ilog. Naisip ko nga na bumaba tapos maganda pala sa ilalim ng tulay. Malamig, tapos tahimik. At dahil napagod ako sa paglalakad, nahiga muna ako sa isang malapad na bato. At habang nakahiga ako, nakapikit lang yung mga mata ko. Ang sarap magpahinga dito, ang tahimik at ang lamig. Kaya lang may narinig ako. Pero di ko na lang pinansin. Hanggang sa may nagsalita na lang na bata at nang buksan ko ang mga mata ko, mga ngiti niya ang unang nakita ko. Isang batang nakangiti na may bitbit na sako. Sino siya? Bakit sira-sira yung suot niya? Pero kahit sira-sira yung damit niya, masaya pa din siya. Bakit ka natutulog dyan? Bakit? Bawal ba? Pero sino ka? Bakit may dala kang sako? Ako si Monmon. Namumulot ako ng basura eh.
para may pambili ako ng bigas para may pagkain kami. Ah, ako si Lorenzo. Pero Enzo na lang. Tara, tutulungan na kita. Nako, wag na Enzo. Baka madumihan ka. Okay lang Mon. Di bibili na lang ako ng bagong damit. Mayaman ka siguro, Enzo. Oo naman. Mayaman talaga ako. Pero wala na akong mama at papa. Uwi ka ako. Kailangan kong magsinungaling. Ako din. Wala na akong tatay at nanay. Kaya eto. Naghahanap na lang ako ng basura para mabuhay ako. Biglang nawala yung mga ngiti sa mukha ni Monmon. Nung banggitin niya na wala na siyang tatay at nanay. Parang nalungkot ako. Dapat pala, di na lang ako nagsinungaling. Monmon, tutulungan na kita. Gusto mo ng lollipop? At kahit di pa nasagot si Monmon, binigyan ko na siya kaagad ng lollipop. At eto, nagsimula na kami maghanap ng mga basura na kailangan niya. Enzo, kaya siguro bulok ang mga ngipin mo kasi mahilig ka sa lollipop. Okay lang. Ang mahalaga, nakakakain ako ng lollipop. Pero, Monmon, saan ka nakatira? Medyo malayo dito, pero kaya namang lakadin, Enzo. Gusto mong sumama? Kasi may kambal akong kapatid. Mga baby pa. Sige, Monmon. Pasama ako. Kaya lang, aalis din ako mamayang hapon. Bakit? Saan ka pupunta, Enzo? Di ko alam. Basta aalis ako. At kahit saan ako makarating, okay lang. Bakit di ka na lang umuwi sa inyo, Enzo? Akala ko ba, mayaman ka? Oo, mayaman ako, Monmon. Pero wala na akong uuwian. Kaya nga, palaboy na ako eh. Enzo, sa amin ka na lang tumira. Nakakahiya, Monmon. Baka maging pabigat ako. Enzo, mabait si nanay. At saka alam mo, di ka magiging pabigat kasi tutulungan mo ako palagi sa paghahanap ng kalakal. Sige, Monmon. Tara na, bilisan na natin na mapuno yung sako para makauwi na tayo sa inyo. Kaya naman, sa mga sandaling to, mabilis lang na napuno yung sako ni Monmon. Dalawa kasi kami na binabaybay ang ilog para makahanap ng kalakal. At eto, dinala na namin kaagad yung kalakal sa pinagbebentahan ni Monmon. At ang sunod na ginawa niya, bumili siya ng bigas. Anong ulam niyo mamaya, Monmon? Asin, kumakain ka ba nun, Enzo? Hindi pa ako nakakain ng ganun, Monmon. Teka lang, bibili ako ng delata. Kaya ito, kumuha ko ng pera sa bag ko at bumili ako ng delata. Mga 10 piraso yung binili ko. Alo, mayaman ka nga talaga, Enzo.
Oo naman, mayaman talaga ako, Monmon. Tara na. Kaya naman, naglalakad na kami pa uwi. At eto, napatigil kami dito sa mataas na gate. Nasabay naming pinagmamasdan. Monmon, ano yan? Hacienda yan, Enzo. Gusto ko nga pumasok dyan eh. Siguro, madami dyang kalakal. At eto, habang nakatingin kami sa gate, pinailas kami nung guard na malaki ang tiyan. Nakakatakot naman yun.